Welcome to Story of Jesus. Catholic Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Tuesday, 22nd October 2024, Tuesday of week 29 in ordinary time. Our soul is waiting for the Lord. The Lord is our help and our shield. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at makiisa sa banal na pagdiriwang. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Naman namin makapangyarihan, gawin mong lagi naming marapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa panggitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtam ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.
Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamakatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sila'y lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligayang galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila na nangangahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong ilawan. Tumudod kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya, ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, narinig natin ang paghahambing ng Panginoon sa isang tao na pinanggalingan ng kasalanan, si Adan, at sa isang tao na pinanggalingan ng pagpapawalang sala, si Jesucristo. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang pinakamahabang sulat niya sa maraming niyang sulat sa iba't ibang sambayanan. Mayroon itong 16 na chapter, kabanata. Pero ang sulat niya
unang sulat niya sa mga taga-Korinto ay 16 din kabanata. Pero mas mahaba ang sa aklat o sa sulat niya sa mga taga-Roma. At ang ating narinig ay paghahambing ng Panginoon o kaya ni San Pablo sa kahigitan ng ginawa ng Panginoon. Siya ang tinuturing na pangalwa o tunay na Adan. Kasi si Adan na ating ama, unang nilikha ay nagkasala. At dahil sa kasalanan yon, sabi sa San Pablo, lumaganap ang pagsuway, lumaganap ang kamatayan, kasi ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero, dahil sa isang matuwid na tao, si Jesucristo, naging masagana naman ang habag at awa ng Diyos. Kaya tayo'y kanyang pinawalang sala. Kahapon ng ating pagbasa, binabanggit kahapon din ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang katapatan ni Abraham sa pangako ng Diyos ay naging sanhi para siya'y pawalang sala, pinawalang sala ng Ama. Sabi ni San Pablo kahapon, ang pagpapawalang sala ng Panginoon, ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Kasi nananatili ang pangako ng Diyos, kapatawaran, buhay na walang hanggan, muling bubuhayin sa huling araw. Kaya sa pananampalataya, sana natin, sa pananalig, sana natin, mananatili ang pangako ng Diyos, tutuparin niya sa atin, hindi lang kay Abraham. Kaya sa ating pagbasa ngayon, si San Pablo, karugtong ng pagbasa kahapon, hindi man karugtong, may mga pag-itang mga chapter. Kahapon ay chapter 4, ngayon ay chapter 5. Pero may mga pag-itan na verses in between. Pero pinaghahambing na ni San Pablo ngayon ang kahigitan ng habag, kagandahang loob, grasya o pagpapala ng Diyos dahil kay Jesucristo. At dahil yun ay kahigitan na binibigay sa atin, sana tularan natin ang ating amang si Abraham sa pananalig, sa pag-asa na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Tuparin din natin ang dapat nating gawin at mapapasa atin ang pangako. So, pangako at pananampalataya, kapag nagtagpo, ay kaligtasan ng bunga para sa atin. Ebanghelyo, narinig natin si Jesus, maging handa kayo, sindihan ang inyong ilawan. Namamanga ako sa pagbasang ito kasi yung kahandaan, sana natin, kapag tayo naratnan niyang handa, tayong mga alipin, ang pauupuin niya sa hapag at si Jesus ang maglilingkod sa atin. Pag tayo naratnan niyang handa, sabi ng mga dalubhasa, anong kahandang ito? Ang ating pagpanaw. Hindi natin ito dapat katakutan, pero dapat paghandaan. Kasi ang mga bagay na siguradong mangyayari sa atin ay talagang dapat nating pinaghahandaan. At ang kamatayan ay isa sa mga kaya pinale na ito talagang magaganap sa buhay natin. Kaya paano natin paghahanda ng kamatayan? Huwag natin itong katakutan. Okay? Si San Francisco de Assis, Saint Francis of Assisi, tinuturing niya ang kamatayan bilang isang kapatid. Tawag niya sister death, kapatid na kamatayan.
Kasi kung siya'y tinuturing nating kapatid, hindi natin siya katatakutan. Sabi ng mga dalubhasa, kung ang buhay natin dito sa lupa ay may kapighatian, may sufferings, may paghihirap, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon. Magkakaroon kayo ng kapighatian dito sa lupa, dito sa daigdig. Ngunit lakasan niyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko ang sandaigdigan, ang sanlibutan. Paano pinagtagumpayan ng Panginoon? Lagi siyang sumusunod sa kalooban ng Ama. Walang isa mang itinanggi. Walang isa mang tinakasan. Lahat sinunod ng Panginoon. So kung tayo rin, susunod din sa kalooban ng Ama, ng Anak, tayo rin magtatagumpay, mapagtatagumpayan natin ang sanlibutang ito. Hindi natin katatakutan ang kamatayan. Sabi ng mga dalubhasa, ang kamatayan ang siyang, kumbaga, tagagamot ng lahat-lahat ng ating paghihirap at kapighatian dito sa daigdig o sa ating buhay. Bakit? Kasi tatapusin ng kamatayan ang lahat-lahat ng ating alalahanin sa buhay. At dahil sa umaasa tayo na tayo ay kahabagan ng Diyos, patatawarin niya dahil sa ating pananalig, o makakamtan natin ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya maghanda tayo ang panawagan ng Panginoon. Huwag nating katakutan ng kamatayan. Hindi natin ito katatakutan kung umiiwas tayo sa kasalanan, sa masama. Kung nagsisikap tayong isaayos ang ating mga pag-uugali, ang ating pagiging makasarili, nababawasan. Nagiging ang buhay natin ay para sa iba, para sa Diyos. Hindi tayo napapagod, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Anuman ang hatid na paghihirap o kaya kapighatian dulot ng ating buhay dito sa lupa. Lahat ay tatapusin ng kamatayan. Huwag natin siyang katakutan. Sa ating pagtanggap sa biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating kapwa ng may pananalig. Sabihin natin, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. O ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya na may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong pusong paglilingkod sa araw-araw ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao
naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Isama din natin sa ating panalangin ating mga sari-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan, kay din ang kahilingan na ating Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Nili namin ito sa panggitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito aming bayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos amang lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin mo aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa inang buong puso. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahinay kadda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Naman namin lumikha, ipagkalubong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa panggitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa panggitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala kang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagana ngayong pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Reynaldo na aming Bispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ay yung mga anak na nagkakatipon ngayon, naway basbasam sila at pagpalain, kaya din ang kanilang mga tahanan. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kalis-lisang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng gagaling na utos at tunay Jesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Nininan kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, idigtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inadyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Naman naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating iinsensuhan ang ating mga mahal sa buhay na yumauna. Panalangin para sa mga yumao. Ang ating tutugon sa bawat salmo, ang yumao'y liwanagan upang ito'y matagpuan. Upang ika'y matagpuan. Ang yumaong liwanagan upang ito ay matagpuan. Himlayan ng mga patay ay hinatdan mo ng buhay. Panginoon, nagtagumpay. Ang yumaong pumanaw ay matagpuan. Nagbunyi ang mga patay sa dulot mong kaligtasan. Panginoong nagtagumpay. Ang yumaong liwanagan upang ika'y matagpuan. Kapayapaan kailanman at
ilaw ng walang hanggan, sa yumaoy iyong ibigay. Ang yumaoy liwanagan upang ikay matagpuan. Manalangin tayo. Diyos na lumikha at sumagip sa aming lahat, patawarin mo ang mga minamahal naming pumanaw sa lahat ng mga naging kasalanan nila upang ang kanilang pinakamimiti makamtan ay mapasa kanila pakundangan sa panalangin matintiman sa iyong kamahalan. Panginoong nabuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangkalahatan. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang maawain para sa mga minamahal nating pumanaw upang sila ay kandungin ni Kristong humimlay. Bawat tugon, sinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Patawarin mo ang mga mahal naming yumao sa mga nagawa nilang kasalanan. Kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Gantimpalaan mo ang mga mahal naming yumao sa nagawa nilang kabutihan. Kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamitin mo ang aming mga mahal na yumao ng buhay na walang hanggan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Itulot mo na ang mga mahal naming yumao ay makasalon na mga banal sa kalangitan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamitin mo ng kaningningan sa piling mo ang mga minamahal naming yumao, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang naghahari sa mga buhay at mga patay at maawaing tumutunghay sa iyong mga pinapatnubayan sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Idadalangin namin ang mga namumuhay dito sa sanlibutan at ang mga pumanaw na sa kabilang buhay upang pakundangan sa pagdalangin ng mga banal, kahabagan mo at gawaran ng pagkapatawaran ang mga nagawa nilang pagsuway sa iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nasalin natin ang isang Ama namin, Ama Ginoong Maria at Duwalhati. Sabay tayo lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo po ninyo, yakapin at isama sa iyong kalwalhatian, di magmamaliw ang mga minamahal naming pumanaw at ang lahat ng mga yumaong biktima ng abortion, kalamidad, pandemya, aksidente, karahasan, at di napapanahong pagpanaw at gayon din po ang mga kaluluwang walang nakakaalala. Liwanagan mo sila ng iyong kaningningang walang kapantay at pagkalooban sila ng iyong kapayapaang walang hanggan. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila'y naway silayan ng ilaw ng walang hanggan. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang may tayong mapayapat nagmamahalan. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.